So guys, mag-create tayo ng database using command prompt. cd. So ang ibig sabihin ng cd is the change directory. cd sum, enter. MySQL. cd bin. Next is MySQL dash u root dash p. Is enter. Ito-type natin ngayon dito is show databases. Kasi titignan natin kung may nakapasok na mga database dito. So ito na ang mga databases. Then magke-create tayo ng panibagong database. So ang ipapangalan natin ay Olaguer underscore reservation, comma, and enter. Show databases. Dito natin makikita kung nakapasok na yung ating database na ginawa. Use natin yung ginawa nating database. Then, comma, enter. So, titignan natin kung may tables na yung ginawa nating database. Show tables. Then, empty. Wala pang nakalagay. Then, maggagawa tayo ng tables. Create table. Guess. Oops. Okay, error. Pag naggagawa tayo ng table, dapat meron itong nakapaloob na entity para may paglagyan tayo ng attributes. So, create table. Guess. So, unang-una is guess ID. So, dapat may ID yung ating gagawing table. At dapat ito ay naka-auto increment. So, ilalagay natin dito is primary key. Auto increment. Comma. Next is name. Varchar. So, 100. Okay na 100. Then, email. Varchar. 100. Then, address. iPhone. Int. Dahil integer yung phone, wala namang letter yon. Then, address. Varchar. Okay, close na natin. Okay, next ang gagawin natin, i-describe natin yung guess. So, ito na yung guess na natin is naka-auto increment. Then, mag-create ulit tayo ng table sa loob ng ating database na ginawa. Ang pangalan nito is room. Then, katulad ng ginawa natin is lalagyan natin ito ng entity. Room number int.
primary key, auto increment. Then type varchar 100, then price integer, then capacity int yan, so 11, then floor int, okay. Then katulad ng ginawa natin, di-describe natin rooms. So ito nakaayos na po, naka-auto increment na rin. So mag-insert tayo ngayon sa guest ng attributes, yung nilalaman ng ating mga entity. So unang-una, name, email, phone, and address. So lalagyan natin ito ng value, name, John Doe. Next, ang email naman, dapat susundin natin yung kung ano yung nakalagay. Example lang po yan. Then phone, then example din po ng phone yan. Pagkatapos ng phone is address. So 123 Main Street, City. So maglalagay ulit tayo. Ito pong gagawin ko is mali po ito dahil kailangan po mano-mano ang paglalagay para hindi po ito magsama. So papakita ko po sa inyo kung bakit ko po ito nasabing mali. So lagay tayo ng phone. Example lang po yan. Ito po, nag-error na po. So ito na po yung na-type. Is na-post lang po. So saselect natin yung guess kung nailagay na. So yan po, inilagay na po yung ginawa natin mano-manong pag-insert. Then next, mag-insert tayo sa room naman ng type, price, capacity, and floor. So katulad lang po ng ginawa na sa kanina, yung hindi po error. Then floor, then lalagyan na natin ito ng value, single 100, then capacity is 1 and floor is 1. Then okay, nag-insert ulit tayo ng rooms katulad ng ginawa natin kanina. Type natin is type, price, capacity, and floor. Then lagyan natin dito ng value.
So, double. $150 ang price niya. Then, ang capacity niya is 2. Then, ang floor is 1. Floor 1. Then, okay. Then, mag-insert ulit tayo. Ito ay single. Ang price ng room is 100. Murang-mura. Then, ang capacity niya is 1. Then, sa second floor. Then, okay. Then, next, sa second floor is gagawa ulit tayo ng value. Ano ulit? Ito naman is double. Lalagyan din kasi natin ng floor yung floor 2. Hindi dapat isa lang. So, type natin is double. Ang price niya is 150. So, ang capacity is 2. Then, ang floor is 2. Floor 2. Then, select natin from room. So, ito na ang hinalabasan. Sa room, is andito ang ating tinype na mga attributes. Mag-update tayo sa guest. So, set name. Mag-set tayo sa name ng then mag-update tayo sa guest. Set phone. Where phone is kung nakalagay na number. Attributes. Then okay. Then select natin ulit yung select form. Itong phone is hindi nagbago. Tapos dito is naka-ayos. Then mag-update tayo. Guess. Mag-update tayo sa guess. So set name is Carlos, where the phone. So isusulat natin kung ano yung number yung nakasulat sa phone. Ayun, okay na palitan na. Then select natin yung guess. Then nakita nyo naman is napalitan na yung sa guess 1, yung name napalitan na. So nag-delete tayo sa guess. Delete natin yung Alice. At natira na lang yung Carlos.
So, show tables. So, ito na yung mga tables na ginawa natin. Create. Then, describe. Guess. Ito ang guess. And describe din natin yung rooms. And select from guess. Then, insert natin sa guess si Alice. Insert guess into guess. Then, hanapin natin si Alice. Okay. Then, enter. So, nakapasok na si Alice sa guess natin. So, then type natin is select from guess para makita natin kung andyan na si Alice o andito na si Alice. Then, select natin yung room. Select from rooms. Ito yung rooms natin, yung mga nakalagay. Then, show tables.